Your playground, now online. Bet88 has over 1,500 games, secure and fast gameplays. Meron pang play for fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet88.ph. Limited lang yung time mo at naniniwala kasi ako na kahit limited yung time mo, pag gusto mo talagang isang bagay, magagawa at magagawa mo siya. Depende lang yan sa push ng isang tao kung paano, di ba? Oo. But anyways, live na po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, punta ka na sa Facebook, Energy FM 106.7 o kaya naman sa aking Facebook page din. Hanapin nyo lang po ako sa Facebook, DJ Cara. That's DJ space K-A-R-A. Ayan. Like na and share na para masaya tayong lahat, diba? At dahil Tuesday ngayon, nako, eto muna, munting paalala para sa inyong lahat ha. Meron po tayong MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10 na magagamit sa ating katawan at kalusugan. Ang MX3 Plus with L-carnitine po and CoQ10 ay nagtataglay ng alpha-mangosteen, beta-mangosteen at gamma-mangosteen. Ito po yung mga sangkap na hindi masama sa katawan natin at kalusugan. At kaya tinawag siyang plus kasi meron siyang dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. O diba? Ang coenzyme Q10 po ay uri yan ng supplement na kailangan ng katawan natin lalo na pag nagkakaedad tayo. So tulong din po yan para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-carnitine naman po ay uri ng protein na tumutulong sa maayos na metabolism or panunaw. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. There you go. At dahil dyan, happy Tuesday everybody. Sana masaya ang lahat sa naging bakasyon ninyo. Sana ay nagkaroon kayo ng mga productive day. Diba? Yung nagawa nyo yung mga bagay talaga na gusto nyong gawin. Yung masaya kayong ginagawa. Lalo na with friends or family. Ayan, napaka-importante niyan. Always, always. Ngayong 2024, ako same mantra pa rin ako sa buhay. Always have time for your family and prioritize your family above anything else. Diba? Kung feeling mo wala kayong enough time para sa family, and then make time. Gawan mo lahat ng bagay na gagawa ng paraan. Hindi ako naniniwala sa walang time Kaya ang jowa mo, pag sinabing hindi ako na-reply, walang time Alam nyo, kahit gaano kayo ka-busy, kung gusto mo, yung re-replyan mo, gagawa ka ng paraan. Magiging busy ako buong araw ha. Ito muna yung first and last text ko. Kahit man lang ganun, di ba? Mangyayari yan. So, depende talaga kung gaano ka porsigido ang isang tao sa'yo o gaano kalalim yung pagmamahal niya sa'yo para, di ba, gawin niya yung mga ganyang bagay. Well, napahinga na lang. Ganon, ha? O i-like and share nyo na itong live. Ay, kahapon namigay ako ng relo sa aking YouTube channel. By the way, hanapin nyo na. Gandang Cara sa YouTube. Nakikita tayo ng Gucci watch. Kaya congratulations sa winner. Hindi pa nagpi-PM. PM nyo na yung winner. Congrats. Kala nyo next week ulit mamigay naman tayo ng... Wala. Bahala na. Kala nyo house and lot ha. Sige. But anyways, ito na, wag na natin patagalin pa ang ating story ngayong araw. Dito lang yan sa Sincerely, Cara.
Na-experience mo na ba yung feeling na masaya, nagmamahal ang puso, kaso hindi mo pa alam paano sabihin or paano umpisahan ang love story niyong dalawa? Kaya naman, you just take it slow. Kumbaga, one step at a time. Kasi doon din naman papunta yon. Pero paano nga ba kung sa kaka-take it slow mo, nag-pause or nag-end ang love story nyo kahit di pa nauumpisahan? Ito ang story ni Leia. At meron siyang best friend since high school. At nagkainlaban sila nung 4th year high school na sila. Lagi magkasama at magkausap. At may nafe-feel na sila sa bawat isa ng kanyang best friend na si Miko. Kaso nga lang, bago pa dumating sa time na magsabihan sila ng feelings, hindi na umabot pa dun ang aminan. Dahil nawala sa kanya ng maaga si Miko dahil sa isang accident. At tila gumuho yung mundo niya nung time na nakita niya si Miko na wala ng buhay. Para bang masasabi mo na lang na sayang, hindi pa nagsisimula yung love story natin. Natapos na agad. So let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello po, DJ Kara. I just want to share my bittersweet love story. And itago niyo na lang po ako sa pangalang Leia. I have a best friend since first year high school. And we fell in love to each other nung 4th year high school kami. Everyday po kasi kaming magkasama, magkausap, magka-text. Even bakasyon madalas pa rin kaming magkita kasi malapit lang naman po yung bahay namin sa isa't isa. Alam naman po ng pamilya namin na magkaibigan po kami. At itago niyo na lang po siya sa pangalang Miko. He's tall, moreno, guwapo. He looks like Rico yan. Ayun talagang nakikita ko sa kanya, and he has an angelic smile. Nalalo po akong na-in-love kapag umingiti siya, DJ Kara. Umamin po siya ng feelings niya sa akin nung grad pool namin ng 4th year high school kami. So nagulat po ako. Kasi the feeling is mutual. Ang tagal ko pong tinago yung feelings ko para sa kanya kasi ayoko pong mawala yung pagiging kaibigan namin. Ayoko pong masila kung ano po yung nasimula namin bilang magkaibigan. So that night, kami dalawa lang po magkasama. Sinulit namin yung gabing yun. Nagpaalam din siya kung pwede siyang manligaw. At syempre, pumayag po ako. Sabi ko pa po sa kanya na sa graduation day ko po siya sasagutin. Fast forward, 3 days before the graduation, nag-text siya sa akin around 10 p.m. Leia, tutulog na ako. Good night and see you tomorrow. At nag-reply naman po ako, good night, Miko. See you tomorrow. Natulog na rin po ako nung time na yun after po mag-text sa kanya. Pero pagkagising ko, nagulat ako na madaming miss call yung mama niya. Marami pong text at chats yung mga kaibigan niya sa akin na wala na daw po si Miko. Gulat na gulat po ako sa mga nangyari. Pumunta po ako sa kanila. Nakita ko po yung mama niya na iyak ng iyak. Tinatanong ko po kung ano yung nangyari. At ang sabi po ng mama niya sa akin na tumakas po si Miko around 11 p.m. Nag-stroll kasama yung pinsan niya at na-aksidente sila. At ang pinaka-napuruhan ay si Miko. Andun lang po ako buong araw sa kanila, DJ Kara. Hinihintay dumating yung katawan ni Miko. Tila gumuho yung mundo ko nung time na nakita ko na siya nasa loob ng kabaong. Wala nang buhay. Lumapit ako. Tila nangihina yung tuhod ko. Iyak ako ng iyak.
Hindi ko makakalimutan yung araw na yun, DJ Cara. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung buhay ko na nasanay akong nandyan siya palagi sa tabi ko. Araw-araw nandun ako sa kanila. Kinakausap ko yung mama niya. Hanggang sa makagraduate po ako ng high school. Sabi ko, sasagutin ko siya sa graduation day eh. Sabay kami magka-college, sabay kami tatahakin yung buhay, haharapin yung totoong mundo na magkasama. Pero DJ Cara, iniwan niyo po akong mag-isa. Paano naman po ako? Paano yung bukas naming dalawa? Paano yung mga plano na pinangako namin sa isa't isa? DJ Cara, sobrang sakit. Sobrang sakit na mawalan mong mahal sa buhay ng hindi mong akalain na darating yung araw na yun. Nag-college po ako. Bit-bit yung sakit araw-araw. Umiiyak. Hinahanap ko siya palagi. At napapanaginipan ko po yung mga ngiti niya. Yung pag-uusap namin dalawa. Yung mga ginagawa namin tuwing magkasama. Sa totoo lang po, iniiwasan ko na po yung mga lugar na may alaala sa kanya. Nahihirapan pa rin po kasi ako mag-move forward. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Paano ipagpapatuloy yung buhay ko na nakasanayan ko. Siya yung kasama ko sa lahat ng bagay. DJ Cara, sa tingin niyo po ba, paano po ba ako makakapag-move forward? Paano po ba ako makakapag-move forward? Sabi ni Leia na namatayan ng isang minamahal sa buhay. Hindi ko masasabing boyfriend niya na kasi it's an almost love story. Pero parang yun na nga lang hinihintay na maging sila na talaga, 'di ba? Formally, kaso ito nga yung nangyari. Na aksidente si Miko. Ano nga ba ang masasabi mo sa story ni Leia? You can comment down below sa ating live on Facebook. Hanapin mo lang sa Facebook, Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Cara. That's DJ space K-A-R-A at babasahin natin kung ano ang mga comments nyo kay Leia na parang hirap na mag-move forward dahil namatayan siya ng minamahal. Tsaka imagine, best friend din kasi niya. Hindi lang pwede natin sabihin lover best friend niya. Kasi buong high school journey niya, kasama niya si Miko. Diba? Well, sabi dito, naku ate, mag-move on ka na. Siguro talagang hanggang doon na lang ang ilalagi niya rito sa mundo. Ang bawat paglisan dito sa mundo ay may mga dahilan. Kaya tanggapin mo ng maluwag sa puso at may nakalaan talaga para sa'yo. Sabi to ni Ate Yoli. Sabi pa dito, true friendship lasts a lifetime. Treasure the moments you have and just be thankful for. Let go and let God. Sabi naman to ni Ate Arlene. Sakit naman, ang hirap makalimutan kapag ganyan ang pangyayari. Sana makatagpo ka rin ng bagong pag-ibig na papalit sa sakit na nararamdaman mo para makalimot ka sa kanya at maging happy ka na rin. God bless. Sabi naman ni Veron. Sabi pa dito, hi Ate Cara. Sobrang sakit po kapag nawalan ka ng taong minamahal. Kahit sino na minahal mo, kapag nilisan ka na, iba po yung klase ng pain. Kaya gets na gets ko po si Leia saan siya nanggagaling. Sulitin na lang po natin ang bawat oras sa mga taong natitira sa mundo na nagmamahal sa atin. Sabi ni Jenna, totoo yun sulitin na lang natin. Kasi wala naman din tayong choice Sa mundong ito naniniwala akong may sadyang karapat-dapat tayong makakatuwang sa buhay or mamahalin at magmamahal sa atin. Nawa ay matagpuan mo ang katadhana mong makasama sa buhay at mamuhay ng masaya. Sabi naman to ni Mama Lola. Well, walang makapagsasabi kung paano. Pero makipag-socialize ka para mabaling ang atensyon mo. Eventually, lilipas din po yan. Sabi naman ni Ate Jonah, lilipas din daw yan. Speaking of word na lilipas, alam nyo yung word na yan, napakalalim yan.
Diba? Naalala niyo ba yung sa song? Yung tatanda at lilipas din ako. Lahat lumilipas, no? Hindi lang mga gamit, pati tao lumilipas din. Kaya pag naririnig yung word na yan, parang sobrang lungkot. Kasi sa mundong ibabaw, totoo naman na lilipas din ang mga bagay-bagay. No? Kung iisipin mo, at tayong mga tao, darating ang time na yung sinasabi ng mga matatanda na una-una lang yan. Nagkataon siya ang nauna. Pero lahat tayo dun din patungo. Pero ang nakakalungkot lang dito, Lea, is may nilulook forward ka kasi sa inyong dalawa ni Miko. Kaya nga nabanggit ko na it's an almost love story. Dahil ang tagal niyang pinroseso yan From being best friends, hanggang sa nagtataguan ng feelings, hanggang sa umamin na siya sa'yo, nagpaalam siyang manligaw, tapos pumayag ka naman, at nasabi mo pa na sasagutin mo siya, diba? After graduation or sa graduation pala. Pero hindi na nangyari yun. Kasi may mga bagay na nangyayari na unexpected talaga. Kaya ang hirap, parang meron kang hindi na fulfill Hindi na buo. Nasayang. Kumbaga parang ilalagay mo na lang yung star sa pinakatuktok ng Christmas tree, nalaglag ka pa. Yun na lang Yun na lang hinihintay mong moment na maging kayo, finally. Tagal-tagal mong hinintay, ang tagal mong tinahago. Pero wala. Baka hanggang dun lang talaga. And nakakalungkot. Dahil kung iisipin natin, ang iksi-iksi ng oras natin sa mundo, no? Minsan yung mga bagay na sana pala sinabi ko na lang kahapon, sana pala ginawa ko na lang last week, sana pala nakipagbati na lang ako agad. Kaya ako naniniwala pa rin ako na kapag may gusto ka, go. Huwag maghintay. Sabi nila may tamang timing daw ang lahat ng bagay. Pero kung lagi ka na lang aasa sa timing, paano ikaw? Paano yung feelings mo? Paano yung mga pwedeng mangyari na unexpected? Kung mahal mo, sabihin mo. If you feel like saying sorry, gawin mo. Because really, time is short. Wala na tayong magagawa dyan. Yan ang bagay na hindi natin kontrolado. Ang orasan, hindi mo pwedeng iikot pabalik yan. Hindi mo pwedeng pakialaman yan. Tuloy-tuloy yan. Diba? Wala kang magagawa. Iikot at iikot yan. Dediretso at dediretso yung oras. Ikaw, nasaan ka sa pagdiretso ng oras? Kaya gawin mo na yung mga bagay na gusto mo talaga. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Lakasan mo yung loob mo. Iparamdam mo dun sa mga taong mahal mo na mahal mo sila. Humingi ka ng tawad sa mga taong gusto mong hinga ng tawad. Sa mga kaaway mo na feeling mo ang tagal-tagal na nito, let go mo na yung anger. Sa mga taong gusto mong sabihan ng I love you, huwag kang mahiya. Sabihin mo na agad. If you feel like doing it, then go. Do it. Say it. Speak your mind. Speak your heart. But this time, Lea, hindi mo na nasabi sa kanyang sinasagot mo na siya dahil hindi mo din naman kontrolado ang sitwasyon. It's an accident. So wag mo din masyadong sisihin ang sarili mo. Kasi accident happens, walang pinipiling timeline yan. Ang mahalaga, nung last day niyo magkasama kayo, na iparamdam mo naman sa kanya na special siya, na mahal mo rin siya kahit paano. Hindi na siguro kailangan pa i-verbalize yun dahil naramdaman naman niya yun. So lagi nating iparamdam sa mga tao na mahal natin yung feelings natin. Kasi you'll never know what's gonna happen next Pero Lea, I know na you have to move forward. Because this is something na hindi na maibabalik. Hindi siya nagbakasyon lang, hindi siya nag-abroad. Wala na talaga siya. At wala na rin siya sa buhay mo. Ang maiiwan na lang is yung memories nyo together. Na hanggang dun lang talaga. And ganun talaga ang buhay. Sometimes life is unfair.
May mga bagay tayo hindi natin ma-explain. Pero, pag tinutukan natin yon na inisip na bakit, mauubos yung oras natin. Always remember na tumatakbo ang orasan. You have to move forward and someday, sana makahanap ka talaga ng taong para sa'yo. Mamahalin ka rin at mamahalin mo. Hindi man nag-work out, itong matagal mong hinintay for Miko, I hope someday, makahanap ka ng lalaking for you. When someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure. So isipin mong treasure yan sa buhay mo. Si Miko. And alam nyo, sometimes yung kasabihan na marirealize mo lang yung worth ng isang tao pag wala na siya. Totoo yun. Laging totoo yun. Laging sa dulo mo siya nare-realize. Kahit nga yung mga magagandang bagay na nagawa ng isang tao mas nare-realize mo pag wala na yung tao. Diba? So sa mga nakikinig sa atin dyan, ngayon pa lang, i-treasure nyo, i-appreciate nyo. Huwag nyong isipin lang or kakalkalin nyo lang yung mga bagay na magaganda kapag tapos na ang lahat o kapag wala na sa inyo. Ngayon pa lang, isipin nyo ng mabuti para ma-appreciate nyo sila. Kaya totoo yun na mostly, it is the loss which teaches us about the worth of things. Sincerely,